Hanggang bubong naman ang baha sa Kalasyaw sa Pangasinan, kaya meron ng mga nagbabalsa. Habang ang palengke sa Dagupan City, nakumistulang floating market. Mula sa Dagupan City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Mel, tuloy-tuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga major river system sa Pangasinan, lalo pat may mga ilog ng umapaw na dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa probinsya. Halos umabot na sa bubong ng kainan na ito ang baha sa Barangay Lasip, Kalasyaw, Pangasinan. Pinasok ng baha ang daan-daang kabahayan sa barangay, kaya ang mga residente nagbabalsa na lang. Kaninang umaga, nirescue ng otoridad ang ilang residente sa barangay dahil sa lakas ng agos ng baha. Compared po sa nakaraang taon na baha, medyo mataas po ito at the same time, mabilis po yung pagtaas ng tubig. Sa monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, umapaw na ang Marusay River. Sa ngayon, 17 barangay ng apektado ng pagbaha. May mga residenteng kasalukuyang nasa mga evacuation center. Sa ngayon po, naghahanda po yung ating tanggapan at ang buong lokal na pamahalaan po ng Kalasyaw. Magkakandak po tayo ng forced evacuation sa ating mga low-lying barangays. Baha rin ang dinanas ng mga bahay sa tabing ilog sa Dagupan City. Kabilang si Cheryl na ngayon lang daw pinasok ng baha ang bahay. Sobrang lalim kasi yung tubig ngayon. Di ko nga po alam kung paano ko i-rescue yung mga anak ko. Kasi po napasukan na po yung mga kwarto nila. Pinasok na rin ng baha ang ilang iskinita. Halos malubog na ang mga nakaparadang sasakyan sa bahaging ito ng barangay. Ang ilang residente, minabuting magtanggal ng basura sa kanal upang maibsan ang baha. Tila naging floating market naman ang Magsaysay Fish Market dahil sa taas ng baha. Sa kabila nito, tuloy lang ang operasyon ng pamilihan. Nagmistulang ilog naman ang kalsada sa Barangay Anolid sa Mangaldan. Lumulusong na sa baha ang mga residente na pupunta sa bayan. Mahigit 1,700 na kabahayan ang binabaha ngayon sa Barangay Anolid at posibleng madagdagan pa ito kung magtutuloy-tuloy ang buhos ng ulan dulot ng habagat. Hindi rin nakaligtas sa baha ang Anolid Elementary School. Nakita po namin na talagang yung level po ng tubig pataas ng pataas. Kung hindi po namin naituloy yung dredging na doon sa Purok 1 hanggang Purok 6, malamang sa malamang hindi lang ganyan po yung level ng tubig ng baha. Mel, nakastandby ang mga rescue personnel ng PDRRMO, ganun din ang iba't ibang LGUs para agad makaresponde sakaling may mga rescue operation. Samantala, sa mga oras na tutuloy-tuloy naman yung forced evacuation na isinasagawa sa mga residente na nakatira sa mga low-lying area sa Kalasyaw, Pangasinan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kung hindi baradong imburnal, bumarang water lily sa ilog ang nagpabaka sa Binyan, Laguna. Kaya nagbayanihan ang mga taga-roon para tanggalin ang mga bara. Nakatutok doon live si June Veneracion. June! Emil, Mel, lubog ngayon sa baha ilang low-lying barangay dito sa Binyan City, Laguna. Bukod sa malakas na ulan, ay nakadagdag pa sa problema ng pagbaha ang mga water lily na nakabara sa isang ilog dito. Ilog Mariano ang tawag dito ng mga residente. Isa sa pangunahing lagusan ng tubig ng mga mabababang barangay sa Binyan. Dala ng malakas na ulan, umapaw ito kaya hindi madaanan ang ilang kalsada. Kapag masama ang panahon, madalas talagang umaapaw yung tubig dito sa Ilog Mariano, dito sa Binyan City, Laguna. May mga pagkakataon gaya ngayon na mabagal yung pagdaloy ng tubig mula rito sa ilog palabas ng Laguna Lake. At isa sa mga sinasabing dahilan ay yung mga nakabarang water lily dito sa ilog. Dahilan kung bakit may mga barangay ngayon ang lubog sa baha. Nagtulong-tulong ang mga volunteer, taga-barangay at lokal na pamahalaan para maalis ang mga nakabarang water lily. Mostly po kusa po kasing tumutubo po ang water lily po. Pero lagi naman po minomonitor po ng kawani ng gobyerno, lagi po nilang nililinis pag alam po nilang may parating po mga bagyo. Pinagkakakitaan ng mga residente ang pinatuyong water lily. Ginagawa itong basket. Pero kapag napabayaan, nakadagdag din ito sa problema ng pagbaha. Binaha ang mga barangay gaya ng De La Paz at San Jose.
Bitbit ang mga pala at iba pang gamit. Nagbayanihan ng ilang residente para matanggal ang nakabara sa mga imburnal sa kanilang lugar. Kahit hindi po masyadong malakas ang pag-ulan po sa Binyan, sa taas po, sa Cavite po, nagdadala po sila ng mga tubig po dito sa Laguna Lake, kaya po bumabaha po sa amin po. Unang beses makaranas si Jezabel na lumikas dahil sa baha. Dala-dala niya sa evacuation center ang 3 niyang anak. Ilang taon na sila? 10 at saka 3, 8 months. Bakit ka umiyak? Nahihirapan ako kasi yung asawa ko nandun sa trabaho niya. Malayo sa amin, nasa Cavite po. Sa tala ng CDRRMO ng Binyan ay nasa mahigit 250 na pamilya na ang nagsilikas dahil sa pagbaha. Ang problema sa mga low-lying barangay dito ay kumisan daw inaabot ng buwan bago humupa ang baha sa kanilang lugar. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Kasunod ng baha, leptospirosis naman ang posibleng problemahin ng mga lumusong sa mga ito. Babala po yan ng Department of Health nang maglibot sa Marikina kanina. Ang gamot para dyan at ang latest sa lungsod. Tinutukan live ni Mav Gonzalez. Mav, kamusta na ang Marikina? Mav? Mel, mahinang ulan na lang ang nararanasan namin ngayong gabi dito sa Marikina City. Marami na rin dun sa mga residente ang umuwi galing sa mga evacuation centers. Mas mabilis na kasi humupa yung baha dito dahil daw sa mga engineering interventions na ginawa ng LGU. Bitbit ang mga nakaplastik na gamit, sama-samang umuwi ang pamilya nila Mary Jane matapos lumikas kahapon sa H. Bautista Elementary School dahil sa baha. Nag-first alarm kasi, kaya natakot na rin kami. Katulad ko na may high blood, stroke, may matanda kaming kasama. Siyempre, mas maganda na yung maagap. Pag-uwi nila, wala namang baha at wala ring putik, kaya hindi na masyadong kailangang maglinis. Pero sa katabing Calamansi Street, kinailangang maglimas si Rodelio at kanyang mga apo. Nakakatakot na, pagod ka pa. Kaya pag pag may tubig na, alis ka na. Punta ka na doon sa pupunta mo. Pero ito po, naligtas nyo naman lahat ng gamit. Ayan nga, nabasa lahat. Basa. Bilisin natin. Kwento ni tatay kahapon daw hanggang dito yung tubig kaya ayan, kinailangan na nila na lumikas. Pero ngayon nakauwi na sila at nakapaglinis, medyo maswerte pa raw sila dahil dito sa looban ng eskinita, dyan lampas tao yung baha dito kahapon at ngayon meron ng mga nakakauwi pero hindi naman sila makapaglinis dahil wala pa ring tulo ng tubig. Kagabi, nagtiyaga sa siksikan at maginaw na tulugan ang mga lumikas sa Malanday Elementary School. Puno na ang mga classroom, kaya may ilan na sa capsule tents nagpalipas ng gabi. May ilang gumamit na lang ng payong pangtaklob habang nakahiga sa stage ng paaralan. Banig at saka po, yun lang naman. Tapos may kumot, ganun. Madalas po kami pagka ganitong bagyo, nandito kami sa school. Nakakaiyak talaga ang pinagdadaanan namin. Ang hirap-hirap. Magdamaga naman ang rescue operation sa Marikina City. Naging pahirapan daw ang pag-rescue sa ilang residenteng pinasok ng baha ang mga bahay, kabilang ang isang sanggol. Nang tumila ang pag-ulan kaninang umaga, mabilis ding humupa ang baha sa lungsod. Kaninang hapon, nadadaanan na lahat ng kalsada sa Marikina. Ayon sa Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga engineering intervention sila sa mga lugar na mabilis bumaha. Ini-improve po namin yung drainage network po namin dito sa Marikina. At sa Marikina River naman po, simpleng approach lang din po yung ginawa po namin dyan. In-increase po namin yung water carrying capacity ng river. So mas madaming volume na ng tubig ang nakikarry po niya. Continuous po, year-round po yung dredging na ginagawa po ng city. Pinalapad po namin, pinalalim po yung ilog. Nag-ikot din kanina sa evacuation center sina Health Secretary Teddy Herbosa at Mayor Maan Chodoro. Ang Department of Health nagbabala sa banta ng leptospirosis. Ang unang symptom ng leptospirosis, sir, siyempre may history ng lumusong o lumangoy sa baha. Dami ko nakikita sa GMA News, yung mga bata nagsuswimming sa basura at saka tubig. Nagkaroon ka ng simptomas ng lagnat, trangkaso, magpatingin na sa doktor.
kasi may antibiotic. Pwede kang resetahan ng antibiotic at ma-prevent yung mga complication. Pag ikaw huli ka nang pumunta sa doktor, naninilaw na mata mo, wala ka ng ihi, late na yon, mataas ang chance mamatay dahil sa lepto. Nagbigay na ng doxycycline ng DOH sa City Health Office. Ang binibigyan lang namin ng prophylactic na antibiotic, yung mga rescue na matagal sa tubig baha, mga nakababad sila for long time, mataas ang risk din nila kahit naka-full protection sila kasi nababasa din yon. So binibigyan namin silang prophylaxis. Pangalawang binibigyan namin yung mga may sugat na lumusong sa baha kasi because of the break in the skin, pwedeng makapasok yung mikrobya. Kung ikaw ay walang sugat sa paa, lumusong ka sandali lang, mga a few minutes, soap and water lang. Mel, sa ngayon nasa 15.2 meters ang water level dito sa Marikina River. Samantala, suspendido naman po ang pasok sa lahat ng antas dito sa Marikina bukas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Gonzales. Dahan-dahan lang po. Lubog sa baha ang Barasawin Church ng Malolos, Bulacan. Pero hindi nito napigil ang paghahanda para sa isang kasal. Hindi nakaligtas ang Barasawin Church dito sa Malolos sa pagbaha na nagsimula pa kagabi. Mas mataas pa raw di hamak dito yung level ng tubig. Pero bumaba na ito. Hindi naman daw ito first time at hindi rin first time na itutuloy ang kasal kahit ganito ang estado ng simbahan. Ini-imagine ko lang kung ano magiging itsura ng basang kasal at ano magiging kahulugan nito sa ikinasal. Walang exempted mula sa bride, abay, kahit ang mga ninang, lahat basa. Ang katwiran ng couple na sina Jamaica at Jao, mas malaking abala kasi ang magplano ulit ng wedding kaysa suungin ng baha ng Barasawin Church. Matagal na po itong inaantay ng lahat. Nandyan naman na di po kami. Let's do this na po, sabi namin. Thank you po sa aming bisita. Yung ulan po, blessing po ni Lord. Naging blessing na rin naman po talaga kasi mas naging unique po yung ano po. Saka po mga taga Navotas po kami, ay po. Opo, sanay po sa baha. Hanggang dito po, sinundan po kami ng baha. Sa labas ng simbahan, lubog din ng maraming lugar sa sentro ng Malolos. Pero tuloy ang komersyo. Hindi raw nila pwedeng intayin na humupa ang baha dahil matagal yan. Ilan ang tansyan yung ito ay mawawala? Ako, para pong 1 week yan. Isang linggo po yan. Malamang. Alam ng mga taga-Barangay Vicente kung gaano sila katagal mababasa at kung anong peligro lang ang kanilang pinangingilagan. Di na rin kami nandidiri kasi nasasanay kami. Yung iba kasi diring-diri kasi marumi daw yung tubig eh. Hindi kayo ininom ng panglaban sa yung leptospirosis? Ay, hindi naman po. Mga daga, ano? Oo, sa mga may daga. Pag may sugat siguro yun kasi delikado yun eh. Hindi naman po kasi wala naman akong suga ah. May mga lugar gaya ng Barangay Mabolo na mas mataas pa ang tubig baha na umabot hanggang dibdib kagabi pero walang lumikas kasi nga sanay na sila. Wala na magagawa eh. Ganun talaga. Panahon tsaka nagpakawalain dam eh. Kalimitan ng baha ng Malolos at iba pang low-lying areas ng Bulacan ay hindi natatansya sa pagtingala lang sa langit dahil sa iba raw nang gagaling ang tubig baha nila mula sa dam, mula sa Manila Bay kapag high tide at iba pa. Pero high tide ang pinakamalaki ang ambag, kaya ito ang binabantayan nila ang taas kada araw by meter. Simula kahapon ng 3.7, ngayon 4.1 at inaasahan natin hanggang Biyernes po to. Mas mataas ngayon, 4.1. Opo, habang sa ano po, habang Friday. Sa araw-araw po, kahapon alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, tumataas naman po ito ng 3.7, 4.1, 4.3, 4.6, 4.7 hanggang 4.8 po. Sa huling tala, bago magtanghali kanina, sa buong Bulacan na sa 4,000 pamilya ang nag-evacuate kagabi na unti-unti na rin daw nag-uuwian. Wala pang naitalang nasaktan sa buong lalawigan. Maghapon Emil na ganito lang naman ang patak ng ulan dito, paambon-ambon pero hindi pa rin humuhupa
yung kanilang baha dito sa Malolos. Ipinagpapalagay nila na siguro ito yung pinagsamang high tide at yung mas malakas na buhos ng ulan sa ibang lugar, na dito rin lahat ang ending sa Malolos at iba pang low-lying areas ng Bulacan. Emil. Ingat at maraming salamat, Mark Salazar. Bukod sa Bagyong Dante, may low pressure area pang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang update dyan at sa magiging lagay ng panahon, ihahatid ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Mel. Mga kapuso, naging bagyo na nga po yung isa sa dalawang low pressure area na minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy pa po ang maulang panahon sa mga susunod na araw. Huling namataan ang Bagyong Dante sa layong 1,130 kilometers, silangan po yan ng Northern Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour. Yung pagbugso naman ito, 55 kilometers per hour. At kumikilos po yan pa north-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. At ayon po sa Pag-asa, patuloy po itong kikilos pahilaga o di kaya naman po pa north-northwest. Dito po yan sa Philippine Sea ngayong gabi o bukas, saka po ito magno-northwest at tutumbukin naman ang bahagi po ng Ryukyu Islands at East China Sea. Posible po makalabas din yan sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes o di kaya naman sa Biyernes kung hindi po gaanong malaki ang maging pagbabago sa pagkilos nito. Yung isa pang low pressure area huli namang nakita, yung po ay 155 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. At dalawang senaryo po ang posibleng mangyari dito sa low pressure area. Yung LPA na ito, kikilos po yan pakanluran papunta po dito sa may West Philippine Sea at dito posible po yang mabuo bilang panibagong bagyo. At yung isa namang senaryo pa, sasanib po ito dito sa sirkulasyon ng Bagyong Dante gaya po nung nakita natin doon sa forecast nitong mga nakalipas na araw. So patuloy po nating i-monitor kung alin sa mga senaryo na yan yung mangyayari doon sa low pressure area. Hinahatak po ng Bagyong Dante at ng low pressure area yung habagat, kaya naman po mararanasan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Samantala, base po sa inisyal na datos ng Pag-asa, tingnan naman po natin yung rainfall record natin itong mga nakalipas na oras. Nasa 285.5 millimeters po ang ulan na ibinuhos po ng habagat mula po yan 8 a.m. kahapon hanggang 8 a.m. po kanina, July 22. At ayan po, mas mataas naman po dito sa may Sangli Point, Cavite. Umabot po yan 382.1 millimeters. Mas marami pong mga pag-ulan ang inaasahan po natin sa mga susunod na oras dahil po yan sa habagat. Pero titingnan pa po natin kung maaabot po natin yung ganito karami. Ay kung ikukumpara po natin noong may bagyong Ondoy ay mas mababa naman po ito pong naitala natin dito po yan sa Quezon City. Lagpas 300 millimeters of rain po kasi yan sa loob lamang ng 6 na oras. So ito pong ating record dito ay within 24 hours po yan at yung sa Ondoy 6 na oras lang po ito. Base po sa datos ng Metro Weather, magpapatuloy po yung mga pag-ulan. May pag-ulan po ngayong gabi. Dito po yan sa Northern at pati na rin po sa may Central Luzon. Ganon din dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, pati na rin po dito sa Bicol Region. Ilang bahagi po ng Panay Island at ganon din sa may Samar Provinces. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin na posible pong magpabaha o di kaya naman magdulot po ng landslide. Kaya maging alerto pa rin. Magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas ng umaga at marami na pong mga matitinding ulan na ibabagsak dito po yan sa may Northern Luzon, gaya po dito sa may Ilocos Provinces, Cordillera, ganun din dito sa may La Union, Pangasinan, ganun din dito sa may Central Luzon, kasama po ang Zambales at Bataan, Calabarzon, Mimaropa, lalo na po dito sa may Mindoro Provinces at pati na rin sa ilang bahagi po ng Bicol Region. Sa hapon, malawakan na po yung mga pag-ulan at malalakas pa rin po ang buhos. Makikita po natin sa mapa, meron po mga nagkukulay pula, so ibig sabihin po yan, yan po yung mga intense na mga pag-ulan inaasahan po dito sa Northern Luzon, meron din po dito sa may Mindoro Provinces at ilang bahagi po ng Bicol Region. Kaya doble ingat dahil mataas po ang banta ng mga pagbaha kapag nagtuloy-tuloy po yung mga matintinding pag-ulan. May mga pabugso-bugsong ulan din po dito sa Metro Manila bukas ng umaga pa lang. Yan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan po yan at magpapatuloy po ito sa hapon at gabi sa mas maraming lungsod. Kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories ng Pag-asa
pag-asa. Umaga sa Visayas bukas, may chance rin pong ulanin ito pong Panay Island, pati na rin po dito sa may bahagi po ng Samar and Leyte provinces. Ganoon din dito sa ilang pong parte ng Negros Island region. Kalat-kalat po yung mga pag-ulan pero posible rin yung mga malalakas na ulan. Mas marami nang uulanin sa Visayas sa hapon at posible na rin po yung mga pag-ulan na yan dito sa may Cebu, dito rin po sa ilang bahagi ng Mindanao kasama po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Meron po mga kalat-kalat na ulan kaya doble ingat pa rin po ang mga residente dyan. At yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.